All right, we are live. Hello, everybody. Magandang gabi from here. Magandang umaga. We are broadcasting live on our Facebook pages and our YouTube channel. So, sa ating mga viewers for today ng live and those na manonood dito via replay, please say hi and tell us where you're watching. Would love to get your engagement sa aming live session for tonight. This is episode 8 of our Pinoypreneurs Without Borders. And ang ganda ng aming topic for today. Pero before kami magsimula, allow us to introduce ourselves. Hello, hello. Magandang umaga, magandang gabi. Ako po si Jel. I am a mom of two. I am a wife to an OFW here in Papua New Guinea. I have over a decade of experience in corporate HR and executive recruitment and also a proud digital business owner. Ate Chari? Muted ka, sis. You're still muted, ate. Always. Salamat, Sis Jel. Ako naman, hello everyone. Happy New Year. Welcome back to Pinoypreneur. Ako naman po si Chari. Ako pa isang may bahay at ina na OFW and a full-time nag-work sa managing luxury properties for sale and for rent across Europe. And on the side, I am a digital business owner. Samahan niyo po kami today with my Pinoypreneur sis at partners sa aming usapang about kumita nga abroad, bakit parang laging kapos. Ayan, thank you. Hello, magandang buhay. Naimbang nga bigat, aldaw kang tabi nga awan labas na. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are watching right now, ako po si Alvina, a wife, an educator by profession, isang Ilocana po, living here in North Vancouver, British Columbia, Canada, originally from Isabela, Philippines, and a business owner, doing this business part-time with my husband, Ray, while doing a full-time job. Welcome po sa aming episodes, Pinoypreneur Without Borders. Salamat po sa panonood ngayon. Ayan, thank you, Sis Alvina. Magandang gabi sa inyo lahat, mga sis. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga viewers. My name is Berna, a mom of two from Binyan, Laguna, Philippines, and based here in Washington, USA. I'm a retail associate and a postal worker and a digital business owner too. So thank you for watching us tonight. Thank you. Ayan. Hello everyone. Our first session for this 2026. So hello Pinoypreneurs. I am Annalyn and I am based here in Victoria, Australia. So dialing in like good evening to everyone. For me, I am working in a hospital kitchen. Also, I help my husband in running our small beef farm. And of course, I'm a proud digital business owner. So take it away, Sis Chan. Hello. Kia ora from New Zealand. Mayong gabi sa tanan. Ako si Jan, originally taga Davao City, pero 19 years na ako dito na nurse sa New Zealand. I'm a wife to two adult boys and a road trip BFF to my husband who's Ilocano. Pero kahit matagal na ako rito, just like many of you, isa ako sa inyo na alam ang weight ng bawat remittance slip sa abroad, di ba? And so we're diving into the topic na malapit sa puso nating lahat. Ito yung episode natin tonight. Kumikita ka nga abroad, bakit parang laging kapos? Back to you, Coach Jel. All right, thank you, sis. Sis Grace? O, balikan ko ba sis Grace later? Setting up pa siya. Okay, yes, ang ganda ng ating topic for today kasi ito talaga ang realidad ng maraming mga Pinoy abroad, 'di ba? Malaki yung kita kasi mataas yung value ng pera sa ibang bansa, maganda yung currency, okay yung income, pero at the end of the day, mataas din naman yung expenses kung nasaan tayo, 'di ba? Ang mahal. Tapos hindi lang doon natatapos 'yon kasi hahatiin pa natin yung income natin. May mga gastusin din kasi tayo sa Pilipinas.
may mga responsibilities tayo sa family natin back home. At normal yan sa ating mga Pilipino. Alam naman natin bilang mga Pinoy, natural sa atin yung tumulong, right? Kung sino yung meron, kusa talaga tayo nagbibigay. Hindi na hinihingi, gusto natin talagang mag-share. 'Di ba? Kaya minsan feeling mo malaki yung kinikita mo pero bakit parang kulang pa din, right? So ano yung nangyayari sa maraming mga Pilipino? Marami sa ating mga Pinoy abroad talagang nagdadagdag tayo ng trabaho. Todo kayod, no? Doble, triple para lang maka-cope up talaga tayo sa expenses both dito sa ibang bansa pati na rin sa Philippines. Pero anong kapalit? Sobrang pagod, 'di ba? Sobrang pagod na pagod naman yung katawan mo, pagod din yung isip mo, wala ka ng time sa sarili mo, wala ka ng time sa family mo. So, ang tanong hanggang kailan, 'di ba? Na ganito yung magiging setup. That's why instead of adding more jobs, why not look for an opportunity na talagang pwedeng mag-increase ng income mo without draining you physically. Yung opportunity na hawak mo yung oras mo. Yung pwede mong isingit kahit full-time employed ka pa. 'Di ba? And that's exactly why this digital business makes sense for a lot of Filipinos abroad. Kasi hindi niya dinidisrupt yung normal work and family routine mo. Pwede mo din siyang gawin part-time. Pwede mo rin siyang pwede mo siyang gawin sa free time mo. Pwede rin kapag full-time ka, 'di ba, isingit mo lang siya. Pero meron siyang potential na lumaki, 'di ba? And through this business, mayroon kang chance na mag-increase ng income, suportahan yung family mo back home, makapag-ipon, bumili ng properties, makauwi for good, at dalhin yung business mo kahit saan ka pa magpunta. Kasi online siya. So as long as meron kang internet, dala mo yung negosyo mo, at higit sa lahat, pwede mo pa siyang ipamana sa family mo. Kaya talagang kami dito, we're all very passionate na i-share ang opportunity na ito sa mga Pinoy na kagaya namin abroad or kung nasaan ka man. Kasi kami mismo, kami yung proof na talagang gumagana itong business na to. It's working kahit nasaan ka mang bansa. Kung makikita nyo, talagang galing kami sa iba't ibang. We're based in different countries and the business is working for us. At sa totoo lang, no, lahat naman ng bagay nasa sa atin pa rin talaga, 'di ba? Kung mag-work, kung susundin mo dito sa business na to, kung susundin mo yung training, kung gagawin mo yung kailangan mong gawin, kung magiging consistent ka, possible talaga na maging successful ka sa business na to. Para sa iyo itong business na to, kagaya ng nangyari sa aming lahat dito. So kung meron kang savings, meron kang income, at gusto mo na palaguin yung income mo na yun or yung savings mo na yun habang hawak mo yung oras mo, this is a very good opportunity talaga to consider. 'Di ba? Ate Chari? Ayan. Thank you, Jel. Yeah, si RD, sabi niya, hi, inspiring and beautiful ladies. RD here, watching from Sydney. Sabi niya dun sa sinabi ni Sis Jel, this is so real, such a good topic, especially for OFW and migrants. Ayan. So, yung sinabi ni Sis Jel kanina na you can bring this anywhere, portable ang ating business, basta't may wifi ka, may cellphone ka, at may laptop ka, go. Kayang-kaya natin yan. So, mga kabayan, tanong ko lang, no, makaka-relate kayo dito for sure. Kumita ka nga abroad, dollars, reals, euros, pero bakit pagdating sa dulo ng buwan, parang laging kapos ka pa rin? Totoo yan, lalo na sa mga nanay. Alam na alam nila yan. So ako mismo, OFW, kami mismo dito, breadwinner, and ako eldest sa 5 magkakapatid. May anak pa akong college student. Alam nyo na yan, tuition, baon, projects, bigla ang gastos. Tapos syempre, tutulong ka sa Pilipinas. Alam mo naman tayong mga Pilipino, lalo na pag ikaw ay OFW at nasa abroad ka, for sure, hindi man sila humihingi, galing sa puso mo, magbibigay ka talaga, di ba?
sa pamilya natin sa Pilipinas. Bills dito, bills doon. Yun, parang, yun, alam naman natin yan na minsan tayo talaga ang takbuhan. Minsan napapatanong nga ako, hanggang kailan ko ba kaya gagawin to? 'Di ba? So 50 plus na ako, pagod na rin sa shifting, may overtime at sa 9 to 5 na parang walang katapusan. Gusto na din natin na mag-settle, umuwi balang araw, pero minsan natatakot ka, parang anong gagawin ko doon, 'di ba? Paano na kaya? And nasanay ka sa, alam mo naman pag nasa abroad ka, hindi alam naman natin na maganda ang kita. So, ayun. Tapos wala kang income. Siyempre kinakabahan ka, lalo na sa mga 50 plus na kagaya natin. Ang masakit, kahit anong sipag mo, kapag iisa lang ang pinagkukunan mo ng income, isa lang ang emergency pinagkukunan mo, ubos agad yan. Doon ko na-realize na hindi pala sapat ang malakas na kita. Right, girls? Ay, ladies, hindi pala sapat ang malaking kita. Kailangan ng sistema, strategy, at multiple stream of income. Additional kung saan ka makakakuha ng iba pang income. Yung hindi ka nagdedepende na lang lagi dun sa isa mong income, na nagdedepende ka dun sa oras mo, kailangan mong trabahuhin yun dahil doon ka lang kumukuha. Yung pwede mong gawin kahit nasaan ka, abroad ka man o nasa Pilipinas ka man, kagaya ng sinabi ni Sis Jel, anywhere in the world, pwede mong gawin ang business na to. At dito ko nga nakita ang power ng digital business. Hindi ito get rich quick, ladies. Pero ito ay magbibigay sa atin, sa inyo, ng choice na huwag habang buhay ay mag 9 to 5 tayo. Choice na maging present tayo sa pamilya kapag may okasyon or kapag may bakasyon o kapag kailangan tayo ng pamilya natin. At pinaghahandaan talaga ang para sa future natin. At mapaghahandaan talaga natin ang para sa future natin. Ayan. Kung katulad kayo na OFW, katulad namin kayo na OFW, at sa mga nanay na nasa Pinas at sa ibang bansa, sa breadwinner, 50 plus, pagod na pero hindi pa tapos mangarap, iniimbitahan namin kayo. May free info session kami kung saan ipapakita namin kung paano ka pwedeng mag-start ng digital business na pwedeng gawing extra income ngayon, bukas, at kahit kailan ka gustong umpisahan. At posibleng in the future, ito rin ay maging main income mo sa future. Mag-register lamang po kayo sa mga website namin dito sa panels at panuorin ang aming free session. Tandaan natin, hindi pa huli ang lahat. Hanggat may internet, may pagkakataon, at kita-kita tayo sa loob. Ayan. Salamat po. Sis Alvina. Thank you, sis. Napakaganda, di ba, yung topic natin ngayon, especially when you are nasa ibang bansa na kumikita. Kumikita nga abroad, bakit parang laging kapos? Kumikita ka nga, pero bakit kulang pa rin, di ba? Ako ay isang OFW na nangarap at magkaroon ng maayos na buhay. Kaya nagtrabaho ako sa ibang bansa. Then, nung nagkaroon ako ng open work permit dito sa Canada, nagtrabaho ako na hindi lang isa naging trabaho ko. So, naging 3 yung trabaho ko. Nag-overtime. Akala ko noon kapag malaki ang sahod nga, sold na lahat. Pero habang lumalaki yung sahod mo, lumalaki naman yung expenses. Kasi nga, nandun lagi yung tayong kasi mga Pilipino, di ba? Kahit extended yung family natin. Di ba? Hindi lang yung ikaw, pero hindi lang yung magulang mo, pero yung mga pamangkin mo pa, di ba? Na gusto mong tulungan. Pero na-realize ko na employee mindset lang ang meron ako. Wala akong business mindset. Kasi sa negosyo, hindi lang tanong ko noon na bakit kailangan pang magnegosyo? Dito na lang ako sa trabaho, ganun noon sa akin. Pero nabuksan ang aking isipan nung nakita namin itong oportunidad na ito. And thank God kasi
ito yung nagbigay ng daan para magkaroon ng dagdag kita. Bilang isang OFW, limitado ang oras natin, di ba? Yung kita natin. Pero sa business, wala po yung limit, di ba? So, mula worker papunta sa business builder, hindi agad madali. Hindi rin overnight, nasabi ni Ate Chari. Pero natutunan ko na posible pala na magkaroon ng business. Isang negosyo na pwede mong buuin kahit nasaan ka, kahit may full-time job ka. Hindi ito tungkol sa yung madali, yung hindi overnight success. Ito ay tungkol sa isang long term. At ito ay may sistema at ito ay pwede mong maiwan sa iyong family. Kung OFW ka, pagod ka na, paulit-ulit na yung cycle mo, gusto mo nang kumita with direction and future, baka panahon na para mag-isip bilang isang negosyante, hindi lang isang empleyado. Kung gusto mong malaman paano mag-build ng negosyo habang nagtatrabaho ka, paano magkaroon ng income beyond yung sa iniisip mo, paano mag-isip ng pagkakitaang hindi sagabal sa iyong oras. Panahon na ngayon, isipin mo naman ang iyong sarili. Ang kinabukasan mo, oras na para mag-build ka ng negosyo mo na may direksyon. Hindi sapat ang kita. Kita lang bilang OFW, kailangan din natin ang karunungan, tamang sistema at business-minded para magkaroon ng direksyon ang ating buhay. Hindi lang, hindi lang tayo ay isang tinawag lang na magtrabaho sa ibang bansa para magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga family. Tinawag tayo para maging mabuting katiwala at mag-build ng negosyong mas may layunin at may magandang bunga ng ating mga sakripisyo. Kaya connect with us and we are here to guide you to get started this business. Take it away, sis. Yeah, thank you, Sis Alvina. So, lahat tayo may kanya-kanyang experience no pagdating sa usapin na to. But all of them stems for the love for our family talaga, no. So, maliit na kwento lang, a short kwento. So, growing up and seeing my parents working hard to provide for our family, that is when I started dreaming that one day I'd be able to work, overseas to help our family and to give my parents a comfortable life in their aging years. So I prayed and it happened. So nagtrabaho ako ng mabuti at lahat ng kinita ko noon is pinadadala ko sa magulang ko. Pero minsan talaga sa hindi natin inaasahan, mas lumalaki yung mga pangangailangan and then nagkasakit ang parents ko and then doon unti-unti naubos yung savings namin. So pero sabi nga, tuloy pa rin ang buhay, kailangan nating mag-sacrifice talaga. So, kaya nung ako naman yung nagkaroon ng pamilya, syempre inisip namin na magtulungan kami para makapag-provide sa magiging family namin. Kasi hindi lang talaga sapat yung iisa yung nagtatrabaho. Kaya talagang salitan kami, trabaho ko sa umaga, siya sa gabi, yung asawa ko. And then, that time, naghanap din ako ng pangalawang work. So, pero oras naman talaga yung naging kapalit sa pag-provide namin. So, dito sa ibang bansa talaga maraming trabaho. Masipag at matyaga. Talagang makakaipon ka. Pero yung oras sa pamilya, hindi na natin maibabalik. So, kaya habang lumalaki yung pamilya, syempre lumalaki din yung gastusin. Yung gaya ng sabi ng mga sister natin. So, kailangan
kasi sa akin kailangan kahit papaano makapag-aral yung mga anak ko, makapagtapos at para in the future maitaguyod nila yung kanilang sarili, yung kanilang kinabukasan. Ito yung nakapagpa-realize sa akin na kailangan kong humanap ng ibang pagkakakitaan. And I need other option aside from looking for another part-time work, another, an option that will not require me to miss family time. At yun, dito ko to nahanap sa digital business na kaya palang kumita habang kasama ang family. So kahit may full-time work ako, may oras pa rin ako sa pamilya. Hindi ito nakasagabal sa trabaho ko kasi ginagawa ko lang ito after work, during weekends or kapag walang pasok. So any pockets of time, talagang consistency, mag-alat lang ng time, yun yung kailangan dito sa business na ito. So, and then kahit nasaan ako, I can bring the business with me, bakasyon, out of town. It's really an amazing opportunity to earn anywhere and anytime. Siguro in any season we need to have money that is set aside for unexpected expenses. Dahil, sa cost of living ngayon, kulang na kulang talaga kung nakadepende lang tayo sa trabaho. It's better to have another stream of income. Yung may option na hawak natin ang ating oras, kayang gawin kahit walang experience sa negosyo. I don't have any knowledge prior to starting, how to run this digital business. Pero, I was guided by my coach and mentors and the community that we have. At the end of the day, we wanted to live a comfortable life together with our families and, a better future ahead without burning out from working hard. So we invite you to check it out. This could be the sign for you to step up and start building your digital business too. Ayan, salamat. Ayan. Okay. Kumikita nga abroad, bakit parang kapos pa din? No? Alam natin, no, when we're working abroad, people back home think na, wow, laki ng kita kasi nasa abroad. Pero tayo nakakaalam, tayong nandito na nasa ibang bansa. We know how skyrocketing yung mga expenses, mga bills and expenses. Alam na natin yan, yung mortgages or rents or mga utility and bills natin. And tayo yung nakakaalam nun, kumikita, pero minsan kahit na, sabi nga nabanggit natin kanina, kahit na ang dami-dami ng shift na kinukuha natin yung mga public holidays, yung mga weekends, as in long hours of work na natin, parang kulang pa din. And pagod na, yun, parang bawat sahod, may mga nakapila na mga bayarin. So, syempre hindi lang naman kasi tayo yung sinusuportahan natin. As Sis Alvina said, even yung pamilya natin sa Pilipinas, na even yung emergency nila, sometimes nagiging responsibility rin natin. So, and here's what I actually realized living overseas for many years now. Nagsimula ako sa Japan, New Zealand, hanggang makarating na nga ako dito sa Australia. I just realized kasi tayong mga Pilipino, di ba, sobrang hard worker tayo. Parang pansin natin, resilient. Tapos, mostly, even when I was in New Zealand, yung tawag na to, mga employers, they love hiring Filipinos because we just work. Diba? Yung mga ganyan. But sometimes, we forget na to look after ourselves, na kahit na work tayo, tapos yung body natin, pagod na, and then kulang pa rin yung time sa pamilya, tapos pagtingin natin sa savings natin, ang baba pa din. Parang inisip natin, tagal-tagal na natin dito sa ibang bansa, bakit hindi pa rin tayo makaget ahead in life? And tinanong ko din yung sarili ko noon, before I started yung business na to, it's because of the cycle that we are trapped na nasa yung mindset natin is
nakadepende tayo sa job, and there's nothing wrong with it kasi we are so grateful with our job or our work, dahil yan talaga yung nakakapag-sustain sa mga everyday expenses natin. But there's another way na pwede pa tayo na kumita, especially na hindi makakapag-take away ng time sa pamilya natin or sa mga loved ones natin. So it means na we have to have another stream of income para hindi lang tayo surviving, kundi thriving, and we are breathing, di ba? So meron tayong mga options. So yun, so sa cycle na parang feeling natin minsan, yung cycle na kapag hindi tayo pumasok sa work natin, wala din papasok na kita, 'di ba? So yun, so minsan kahit na feeling natin unwell na tayo, parang may guilt pa rin na gusto ko pa rin pumasok dahil baka maapektuhan yung budget natin, 'di ba? May mga ganyang experiences tayo. And yun nga, as our body has a limit, our time has a limit, and our family needs us, not just financially but emotionally and also physically. So kaya minsan tinatanong ko rin yung mga working professionals na katulad natin o mga fellow immigrants natin, hanggang kailan tayo kakayod na parang machine. Hindi naman kasi machine yung body natin, di ba? So yung parang kagigising pa lang pagod na. So, ang goal talaga natin is kumita para, yun nga, makapag-slow down kung kailangan natin mag-slow down, at kung we can travel then and we can be present sa pamilya natin, and we can also enjoy the fruit of our sacrifices. And that's why I'm so grateful na na-discover ko nga itong business na to na pwedeng gawin kasi nga online siya. Pwedeng gawin anywhere and anytime. So yung maganda dito is you can build it step by step, na kahit na nag-work ka ngayon, you can do it as a side hustle hanggang sa maging plan A na rin in the future. So just like everyone here on the funnel, this is the solution that we thought of doing, and this could be the answer to your prayer too. So we are inviting you to our free info session, just an information, no pressure, just watch the info session, and siguro to give hope sa kapwa natin, Pinoypreneurs dito, kapwa Pinoy natin, is we are not just workers but we are also builders. We can be online business owner. We can be a business owner, diba? So we will be working smarter na, not just harder. So yun, that's all for me. And nakahabol si Sis Grace. Hello, Sis Grace. Thank you, sis. Let me introduce myself. Everyone, my name is Grace, a full-time dental nurse, part-time cleaner, mommy, and a proud online digital business owner of G&M Digital. Living here in Australia, originally from the Philippines. Kumikita nga abroad pero parang kapos pa rin. Ang totoo, working abroad does not automatically na mayaman tayo. Kasi may income nga tayo, nakakatulong tayo sa pamilya, pero ang big real is bills. Mataas ang bills natin, mga renta ng ating bahay, sobrang taas, may grocery pa tayo, lahat na, pati sasakyan, insurance natin. Papadala pa tayo sa Pinas, di ba? At minsan, ikaw na lang ang nauubusan, marami sa atin na pagod na, long hours, 2, 3, 5 trabaho pa nga eh. So, pero feeling stuck pa rin. Lahat tayo feeling stuck. So, ako yan. Akala ko kasi okay na lahat. Nasa Australia ka na, sasabihin ng ibang tao, mayaman na siya nakapag-abroad, partner ng foreigner, pero hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan natin dito sa Australia, sa ibang bansa. Hindi nila alam. Yung mga tao na yon mahilig lang sa marites. So, but the reality, I was just surviving, Survive ka lang, not really living. Na hindi talaga tayo as in namumuhay ng mapayapa. Ewan ko kung nakarelate ba yung lahat na nanood sa atin, yung mga tao na nasa ibang bansa. I'm sure nakaka-relate kayo kasi hindi lang naman tayo
nakahiga lang dito, bangon, tapos trabaho, tapos uwi ng bahay. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan natin. Minsan pa nga yung mga katrabaho natin, hindi natin ka-communicate, hindi natin ka-friend. So, para na lang tayong, kunyari na lang na nakikisama para tayo may trabaho, di ba? So, this is the side of OFW life na hindi nila nakikita sa social media. Ang nakikita lang nila yung mga travel natin, yung mga bagong gamit, yung mga damit, kung nagpo-post ka ng masasakyan, oh, mayaman na siya, nakabili na siya ng sasakyan, ganon. Maganda trabaho niya, siguro malaki ang income niya, pero hindi nila alam. No? Pero hindi nila alam na ang nakikita, hindi nila alam na nakikita nila lang yung sacrifice through the social media, pero behind it, ang sakit. Pero ganito, tuloy pa rin tayo para sa pamilya natin, overseas at dito sa atin ngayon, Pinas, para sa mga anak natin, sa mga pangarap natin. Minsan feeling mo, nagtatrabaho ka na lang, magbabayad ng utang, gastos dito, gastos doon. You know, ang sakit. So, until one day, I ask myself, hanggang kailan ganito? Diba? May ibang paraan. Doon ko na-realize na hindi lang sapat ang isang income, 2 income, 3 income. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap. Na-scam ako and it changed my life. Yes, totoo yan. Bago ko nakita ang tamang oportunidad ng online, I was once a victim of an online scam. Excited ako noon na magkaroon ng extra income. Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya dito, pamilya sa Pinas. So, gusto ko lang din makadagdag ng pambayad sa mga bills, pang-share ng groceries, bahay. So, I trusted the wrong people. Nag-invest ako ng pera, nagtiwala ako agad. Hindi ako nag-research ng mabuti at in the end, wala ang lahat. Ang sakit. Masakit, nakakahiya, nakakaiyak. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako ulit. Baka hindi pa rin sa akin ang online world. That's why I look for another solution online. Hindi ko gusto na magbinta. Ayoko nang mag-recruit. Wala akong time at wala akong experience. Hindi dahil na-scam ka, ibig sabihin, lahat is scam na. So, that's why, when I found this opportunity, the digital business, automated siya, video-based training, a global supportive community, hindi tayo magre-recruit, wala tayong experience, hindi rin natin kailangan ng technical skills, hindi tayo magbibinta. Ito is parang franchise. Wala siyang heavy franchise fees, wala din itong location, wala din tayong inventory, at meron din tayong a done for you platform. Nag-join ako nitong business March 2024. Actually, it will be 2 years next month. And then, secured siya kasi unsure, secured by BC and unsure just like many of you watching us right now. Natatakot ako, pero I took a chance. Ngayon, I'm building something for my family. Habang nagtatrabaho pa rin ako, full-time, part-time, habang mami din ako, hindi ako nandito para sabihin na easy money ito. I'm just here to share the real option na, you know, kung pagod ka na, wanting ka ng more extra income, gusto ng mas maraming oras sa pamilya, gusto ng ipon, na makapag-travel, kung ikaw ay naghahanap ng legitimate, you know, this might be what you're praying for. Kung pagod ka na, normal yan. Kung napapagod ka mentally, valid din yan. Kasi lahat tayo mentally, may mentally problem din tayo. Hindi rin nila nakikita yun. Ang nakikita lang din nila sa social media yung mga magagandang ano. Pero deep inside, wala, hindi nila alam. Wala naman itong sapilitan. Tapos hindi rin namin kayo ipipressure. Information lang ito para ga-guide namin kayo, no? Tuturuan naman namin kayo, this is attraction marketing, kung paano gagana through Facebook, Instagram, and social media so right people can find you naturally. You don't need to be perfect naman din po. Hindi nyo kailangang perfecto na marunong na kayo pagsabak nyo lang dito kasi may training din naman tayo. Now, step by step din siya, video pa siya. Hindi yung mag-aano ka lang dyan. And then, you just need to start din. Salamat sa panonood and then God bless you po. I'm praying that 2026 and beyond will be a year new beginning for all of us. Back to you, Ate Jan.
Ayan, yung mga root words natin ngayong gabi, ano? Bills, work, 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 di ba? Working hard, yan, yan. So, andito po kami ngayon sa harap ninyo, fellow dreamers po kami na nag-decide na rin na working hard is not enough. Parang kailangan nating mag-start, di ba, na para mag-work smart together. Alam nyo, bittersweet ang realidad natin eh. Dollar or New Zealand dollars or kahit anong foreign currency yan, ang kinikita natin pagdating ng sahod, dadaan lang sa kamay natin. Bills dito, sabi nga ni Sis Cha, padala doon, tuition, emergencies. Bago matapos ang buwan or a fortnight, mapapaisip ka lang, sana punta ang pinaghirapan ko. 'Di ba? Heartbreaking. Feeling mo lang yung nasa treadmill ka, pagod ka na, pero nasa isang parehong posisyon ka pa rin, nasa isang pwesto ka pa rin. Tapos, ang shift dito is, yung sa 19 years ko sa nursing dito sa New Zealand, ito yung natutunan ko. Hard work alone is no longer enough. Hindi talaga siya pwede lang, yun lang. Hindi lang basta sipag ang kailangan natin eh. Kailangan natin ng strategy. Yun nga sinasabi ng mga fellow Pinoypreneurs ko. Let's face it, ang physical strength natin as workers, may expiration date yan. Hindi pwedeng iasa ang buong buhay natin sa isang source ng income lang. Kailangan meron tayong ibang income stream. Kapag tumigil ang trabaho, tumitigil din ang pagpasok ng pera, di ba? So doon nag-uumpisa yung cycle ng pagiging kapos. To break that cycle, kailangan natin ng system na nag-work para sa atin. Kahit busy ka sa shift mo or sa road trips or sa kahit natutulog ka, kailangan mo ng income na flexible, reliable at saka global. Ang solusyon, bakit itong digital business na to? Ito ang dahilan kung bakit napaka-passionate namin sa business na ito. Hindi lang ito extra money kasi ito yung about security. Parang imaginein mo, ako nurse dito sa New Zealand, running a business from my phone, 'di ba? Kahit nasaan kami, kayang-kaya mong patakbuhin yung business mo. So, design ditong business na to for busy people like us na binibigyan tayo ng chance na magkaroon ng safety net para sa mga pamilya natin. Makakapag-save tayo for our retirement or going back home to the Philippines, siguro for good. And higit sa lahat, yung meron tayong peace of mind, di ba? Na kahit anong mangyari, meron tayong sandalan. So, ang pabaon po namin dito, ang take-away po namin may bibigay sa inyo, kung pagod ka na sa cycle na laging kulang at ready ka ng sumubok sa mas smart na strategy o na paraan, andito po kami, pwedeng tumulong sa inyo. Kasi hindi mo kailangan maging tech expert eh. Kailangan mo lang yung puso na para, yung willing kang matuto, yung kailangan mong mag-first step ngayon, today. So, register lang kayo sa aming mga websites para mapanood nyo yung mga sinasabi namin kanina na free info session. At see for yourself how this system has changed the lives of thousands of Filipinos or kahit na sinong foreigners dyan globally. Huwag nating hayaan na lumipas ang mga years na puro lang tayo trabaho na walang naiipon. So now, sabi nga ni Sis Ann kanina, we'll have to work smarter, di ba? We have to go further without then parang so that we can eventually go home to our families in the Philippines or stay here in New Zealand for me for good peacefully. And salamat po sa kapapakinig or pagpanood sa amin ngayon sa aming episode na to. See you on the inside. Bye for now. God bless you.